At umihip ang ikatlong anghel at nahulog mula sa langit ang isang malaking bituin na nagliliyab na gaya ng isang sulo at nahulog sa ikatlong bahagi ng mga ilog at sa mga bukal ng tubig. At ang pangalan ng bituin ay Ahenho at ang ikatlong bahagi ng tubig ay naging Ahenho at maraming tao ay namatay dahil sa tubig sapagkat mapait ang tubig. Alam nyo mga kababayan, sa Biblia, pag sinabing bituin, yan ay usually sumisimbolo sa mga anghel eh. Pakinggan ninyo, sa Apokalipsis 1:20, ang hiwaga ng 7 bituin na iyong nakita sa aking kanang kamay at ng 7 kandelerong ginto. Ang 7 bituin ay ang mga anghel ng 7 iglesia. Nakita nyo? Yung bituin, it represent angels. Pero, alam nyo ba na may mga pagkakataon na ang bituin, ginagamit din yan to symbolize a person. Nagsisimbol din yan sa tao, mga kababayan. Gaya halimbawa nung panaginip ni Jose. Ano sabi doon sa panaginip ni Jose? At siya'y nanaginip ng ibang panaginip at isinaysay sa kanyang mga kapatid at sinabi, narito, ako'y nanaginip ng isang panaginip na ang araw, ang buwan at ang 11 bituin ay yumukod sa akin. At kanyang sinaysay sa kanyang ama at sa kanyang mga kapatid. At sinaway siya ng kanyang ama at sa kanya'y sinabi, anong panaginip itong iyong napanaginipan? Tunay bang ako at ang iyong ina at ang iyong mga kapatid ay yuyukod sa lupa sa harapan mo? So, maliban sa anghel, ang bituin, it symbolize a person, tao. Pero pansinin nyo mga kababayan, yung bituin na binabanggit sa second trumpet, siya ay isang star, but a fallen star. Pwede siyang fallen angel or pwede ring fallen person or fallen man. Tama? Kasi ang star pwedeng maglarawan sa anghel o sa tao eh. Question. Ano ba ibig sabihin ng salitang fallen, mga kababayan? Pakinggan ninyo, Apokalipsis 2:5. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa. O kung hindi ay paririyan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandelero sa kanyang kinalalagyan maliban na magsisi ka. Ano sabi ng Diyos? Pag sinabi palang nahulog, ibig sabihin, gumawa ng masama. Lumayo. Kumbaga, dating nasa tama, dating nasa totoo, pero lumayo at gumawa ng masama. Sa English, nag-apostatize. Kaya nga sabi ng Diyos, alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka. Pasok ba dito, mga kababayan, sa definition ng fallen si Satanas? Pasok ba siya sa definition ng fallen? Pasok siya. Bakit? Kasi si Satanas dating matuwid na kerubin. Pero dahil sa inggit niya kay Kristo, nainggit kasi siya kay Kristo eh. Nagrebelde siya sa Diyos at nangarap siya na pantayan ang Diyos. Kaya nga sabi sa Biblia, how art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? So sa Biblia, si Satanas nahulog sa lupa. Siya ang nagpahina sa mga bansa. Pero kung titingnan ninyo mga kababayan yung second trumpet, itong fallen star dito sa second trumpet, hindi naman nahulog sa lupa eh. Saan siya nahulog? Sa mga ilog at sa mga bukal ng tubig. Hindi rin sinabi na nahulog siya sa dagat. Nahulog lang siya sa bukal ng tubig at sa mga ilog. Tama? So, hindi si Satanas ito. Kung hindi si Satanas ito, sino ito? Alam niyo kung sino ito, mga kapatid? Hindi ito si Satanas, pero katulad siya ni Satanas. Bakit? Fallen din siya. Siya ay isang nilalang na dating nasa totoo pero tumalikod. Sino yan? May hinuhulaan si Pablo dyan eh. Pakinggan ninyo mga kababayan. Ikalawang Tesalonica 2:3. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating malibang maunang maganap ang pagtalikod at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. Siya ay sumasalungat at nagmamataas laban sa lahat ng tinatawag na Diyos o sinasamba, anupat siya ay nauupo sa templo ng Diyos, na ipinahahayag ang kanyang sarili na Diyos. Ang pagdating ng taong makasalanan ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga mapanlinlang na kababalaghan, at may lahat ng mapandayang kasamaan para sa mga napapahamak, sapagkat tumanggi silang ibigin ang katotohanan upang sila'y maligtas. Nakita nyo mga kababayan?
Meron palang isang nilalang na darating sa lupa, katulad ni Satanas. Isa rin siyang fallen star. Yun nga lang, hindi siya anghel. Sabi kasi ni Pablo, siya ay isang taong makasalanan. Tumalikod, sabi niya. Ang tawag ni Pablo sa kanya, taong makasalanan. The man of sin. At ang sabi ni Pablo, ang kanyang pagdating ay ayon sa paggawa ni Satanas. So kaya pala siya tinawag na fallen star na katulad ni Taning, kasi ayon pala ni Satanas yung kanyang pagdating May resemblance siya sa Diablo At ang pangalan ng fallen star na ito ay Ahenho. Pakinggan ninyo, Revelation 11:8, ang pangalan ng bituin ay Ahenho. Yung Ahenho, for your information mga kababayan, yung Ahenho po ay isang uri ng halamang mapait na ipinagbabawal sa Israel noon. Parang sa panahon natin ngayon, mag-isip kayo ng halamang ipinagbabawal. Parang ganun yun sa Israel. Pag tumikim ka kasi noon, nung Ahenho, magkakasala ka sa Diyos At hindi lang yun, nakakamatay din yun. At sa terminolohiya ng Biblia, in biblical terms, ang Ahenho po ay sumisimbolo sa pagtalikod sa Diyos at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yan ang simbolo ng Ahenho. Pakinggan ninyo. Deuteronomio 29:17, at inyong nakita ang kanilang mga karumaldumal at ang kanilang mga idolo na kahoy at bato, pilak at ginto na nasa gitna nila. Baka magkaroon sa gitna ninyo ng lalaki o babae o angkan o lipi na ang puso'y humihiwalay sa araw na ito sa Panginoon nating Diyos, na yumaong maglilingkod sa mga Diyos ng mga bansang yon. Baka magkaroon sa gitna ninyo ng isang ugat na nagbubunga ng nakalalason at ng Ahenho. Nakita nyo? Yung idolatria or yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, inihahalin tulad yan sa lasong Ahenho. At maliban doon, ang isa pang paglalarawan ng Ahenho is kapag ang katwiran ng Diyos inalis mo. Kapag initsepwera mo yung aral ng Diyos o yung katwiran ng Diyos, meaning you are spreading wormwood, nagpapakalat ka ng Ahenho. Pakinggan ninyo, Amos 5:7, kayong nagpapaging Ahenho sa kahatulan at nagwawaksi ng katwiran sa lupa. So, kapag nagturo ka ng hindi katwiran, you are spreading wormwood, nagkakalat ka ng Ahenho. So, papaanong napatay nitong fallen star na Ahenho? Papaano niyang napatay ang mga tao? Nung uminom sila sa tubig. Tubig ng ano? Tubig ng mga ilog at ng mga bukal. So, kaya pala bumagsak yung Ahenho dun sa ilog at sa mga bukal ng tubig at hindi sa dagat, Kasi hindi naman naiinom yung tubig sa dagat Ang layunin kasi niya is patayin talaga ang mga tao. Patayin yung mga tao. Alam naman kasi niya na umiinom yung mga tao dun sa tubig na nasa ilog at mga bukal ng tubig, mga fountains of water. So kaya siya doon nalaglag dahil ang motibo talaga niya is patayin ng mga tao. Tanong, sa Biblia, pag sinabing ilog at mga bukal ng tubig na iniinuman ng mga tao, anong inilalarawan yan mga kababayan? Anong kahulugan yan? May simbolo yan pakinggan ninyo sa Kawikaan 13:14 dito sa Saling English Standard Version, the teachings of the wise is a fountain of life, that one may turn away from the snares of death. So ano daw yung nire-represent ng bukal ng tubig or ng fountain of life? The teachings of the wise. Yung turo, yung aral na dalisay. So yung Ahenho, siya ay isang taong tatalikod sa Diyos. Darating siya bilang kinatawan ni Satanas at lalasunin niya ang ilog at ang bukal ng tubig na sumisimbolo naman sa mga dalisay na aral ng Ebanghelyo. Kaya ang mga tao namatay spiritually. Kailan naganap ito? Wag namang magagalit yung ating mga taga-subaybay, We're just studying Bible and history. We cannot understand the prophecy without learning from history, right? So, nung time na bumagsak na ang Roman Empire, yung bundok na nagliliyab, nung time na bumagsak na ang Roman Empire dahil sinalanta at pinabagsak sila ng mga barbarians mula sa iba't ibang panig ng Europa, hindi naman lubos na nagiba yung Roman Empire Akala nung iba, nag-extinct na wala ang Roman Empire. No. Ang imperyo o yung Roman Empire, nag-transform siya from political power into a religious power.
yung mga affairs ng state at yung mismong trono ng emperador. Alam nyo, napasakamay yan ng obispo ng Roma, yung papa ng simbahan. Kaya kung papansinin nyo mga kababayan, ang tawag sa papa, pontiff. Di ba? Pontifico. Kasi, yung pangalang pontiff, galing yan sa pangalang Pontifex Maximus. At ang Pontifex Maximus po, yan po ay titulong ina-apply lang sa mga emperador, no? Hindi yan pwedeng i-apply sa kung sino-sinong opisyal lang. Emperador lang ang tinatawag na Pontifex Maximus. So the mere fact na ginamit ng mga papa yung title na Pontifex Maximus, meaning sila na ang humalili sa mga emperador para pamunuan ang mga affairs ng estado na iniwan ng mga Roman emperors. Kaya nga ang Roman Empire, nag-transform yan into an ecclesiastical body. O ano katunayan natin? O magbasa tayo ng history ngayon. Hindi ito invento mga kabayan. May basis ito sa kasaysayan. Sabi ko nga sa inyo kanina, kung mag-aaral tayo ng prophecy, we also have to study the history. So dito sa isang aklat kasaysayan na sinulat ni Adolf Harnack, What is Christianity? Sa page 269 hanggang 270, ang sabi dito, whatever Roman elements the barbarians and Aryans left standing in the provinces, and they were not few, were ecclesiastical, and at the same time put under the protection of the Bishop of Rome, who was the chief person there after the emperor's disappearance. But in Rome, the episcopal throne was occupied in the 6th century by men who understood the signs of the times and utilized them to the full. The Roman Church in this way privately pushed itself into the place of the Roman world empire, of which it is the actual continuation. The empire has not perished, but has only undergone a transformation. Nakita nyo? Nasa history yan eh. So, anong nangyari? Nung mapasakamay na ng obispo ng Roma o ng Roman bishop yung Roman Empire, hindi lang yung leadership ng church ang nakorap, pati yung aral. Unti-unting nahaluan ng mga turo, nakasuklam-suklam sa Diyos yung aral ng Ebanghelyo. Napansin nyo? Meron ng sumasamba sa rebulto. Sumamba sila sa mga kahoy at bato, lumuhod sila sa mga kahoy at bato. Yung aral ng Ebanghelyo, nahaluan ng aral na wala sa Biblia. Gaya ng indulensya, pagbibinyag ng batang walang kamalay-malay, pagse-celebrate ng Pasko. Pero nyo, itinapat yung birthday ni Kristo sa birthday ng Diyos ang araw doon. Ano pa? Yung pangingili ng linggo, alam nyo, noong una, Sabado ang pangilin eh. Yan ang pista opisyal eh, na inutos sa Biblia. Pero nung nakorap na yung aral ng Ebanghelyo sa Roma, yung kabanalan ng Sabado, yung biblical na Sabat, pinalitan ng linggo. Ano pa? Nananalangin na ng paulit-ulit, bawal ni Kristo yun eh. Yung rosaryo. At kung ano-ano pang mga aral na wala sa Biblia. Ang pinakamatindi dyan is yung aral ng indulhensya. Naniniwala, yung indulhensya meaning, naniniwala kasi ang simbahan na pwedeng makaawon sa purgatorio ang kaluluwa ng isang tao sa bawat kalansing ng pera. Nakita nyo? Kaya nga nakapagpatayo sila ng malaking palasyo sa Vatican eh. Dahil sa pera ng indulhensya eh. At yan ang dahilan kung bakit nag-alsa si Martin Luther sa simbahan dahil sa aral ng indulhensya. At pati ang Pope nagpakilalang Diyos, kahalili ni Kristo, which is wala rin sa Biblia. Yan ang sinasabi sa Biblia o sa Apokalipsis na maraming taong nangamatay dahil sa mapait ang tubig. Yung tubig o yung aral ng Diyos nahaluan ng lason, naging mapait, naging nakakamatay spiritually mga kababayan.